Kung ano yung mga sinasabi natin, alam natin sa sarili natin kamalian, yun ang pinasok ko. Sa mata ng lahat, hindi na siga yung dating mo eh. Salot ka na ng lipunan. Kaya mo ba magbago? Yun ang sinimulan ko. Ako ang simula. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang mapagkakatiwalaan. Nagtitiwala sa ABS-CBN News and Current Affairs. Mga kapamilya, muli po nating harapin ang isa na namang araw ng pagbabago. Tulad na lang po ng pagbabagong ito, dating drug pusher at salot ng lipunan, ngayon kakampi na ng sambayanan sa laban kontra droga. Si Mister binubugbog ni Mrs. Ano kayang pagbabago ang naghihintay sa kanya? Tricycle driver iniligtas ang buhay ng dalawang babae na muntik nang mahagip ng tren. Sabay-sabay nating harapin ang pagbabago dahil ako ang simula. Halos lahat na po ng bisyo na pasok ng patroller nating si Raymond. Nasangkot siya sa samut-saring kaso. Pero sinong mag-aakala na ang bad boy ng Las Piñas, good boy na ngayon? Markado si Raymond sa pagiging kilabot ng Las Piñas. Pero hindi lang dahil pilyo sa mga babae, kundi naghasik rin siya ng takot sa kanilang lugar. Meron akong natawag na moto. Huwag ka magtitiwala sa akin dahil wala rin akong tiwala sa'yo. Ako lang ang Diyos, walang iba. Sa mata ng lahat, hindi na siga yung dating mo eh. Salot ka na ng lipunan. Bago maging wanted ng Las Piñas, tahimik na bata lang daw si Raymond. Kaya nga nung elementary siya, madalas daw siyang pagkaisahan ng mga kaklase. Isa rin kasi ako na biktima ng bully-bullying yun. Matukan lang ako ng mga classmate ko, minamaliit ako doon. Doon nagsimula lahat yun na parang dadating ang oras hindi na kayo uubra sa akin. Gusto ko na kayong malamangan lahat. Hindi niyo na ako kahit kailan masasaktan. Ako naman ang gagawa sa inyo niyan. Unti-unting lumabas ang sungay ni Raymond nang maging leader siya ng isang fraternity nung 16 na taong gulang pa lang. Sa edad ring yun, nalulong si Raymond sa droga at iba't ibang bisyo. Nangunguna rin sa ilang pagnanakaw sa kanilang lugar. Hanggang sa makaranas makulong sa dalawang magkaibang presinto nung mag-edad 21. Sapat na reward na raw sa kanya ang malusutan ang bawat gusot na pinapasok. Hinahanap ka na ng mga pulis na hindi ka naman mahuli. Dahil sa dami ng alias mo, utak din ang ginagamit, ma'am eh. Doon ko dinadala lahat ng talino ko. Pero di lang naman sa droga nalulong si Raymond. Na-addict rin siya sa musika. Hindi alam ni tatay kung paano ilalagay sa wastong tono ang nasintunadong buhay ng bunsong anak. Parang sumuko na rin ako eh. Ibig sabihin, bahala ka na sa buhay mo. Ibig sabihin, dahil hindi ka naman nakikinig sa akin, ay ano pang magagawa ko? Ang magulong buhay na pinagdaanan ni Raymond, isinulat niya sa isang kanta. Minsan akong umiiyak, lumuluha sa mundo na puno ng kasinungalingan. Ayoko na natatakot na ako. Oh, ang sakit ng damdamin kong ito. Humiling sa langit ko sa Diyos daw sa mundo. Tulungan ng mga nangungulilang taong tulad niyo. Ang unang anak na si RV, si Raymond ang nag-aruga. Nang hiwalayan raw ng mama niya si Raymond, mas pinili ni RV na sumama sa kanyang papa. Ayokong iwanan si Papa, ayokong dumating yung point na magsisipo ako pag nawala si Papa. Kasi noong time na natatakot ako, baka po mamaya umuwi na lang si Papa po. Yun nga, baka patay na lang pag hinatid sa amin. Kaya inisip ko po talaga na naniniwala po ako na kaya niyang magbago kasi nga po Papa ko siya eh. Siyempre po pag ako mismo, bilang anak niya, iniwanan ko siya, parang
sinukuan ko po siya, sino na lang po yung tutulong sa kanya? Di ba? Kami na lang magtutulungan. Ang maling akala ni Raymond na bago nang mamatay sa sakit ang kanyang pinakamamahal na ina. 50-50 na yung nanay ko nang. Yun lang ang binili niya sa akin, nag-iisa. Raymond, sabi niya, ituwid mo na buhay mo. Itigil mo na lahat ng ginagawa mong kasalanan. Mula sa pagiging kontrabida sa Las Piñas, si Raymond ngayon ang kakampi ng barangay. Ang binuong samahan, tinawag nilang Las Piñas City Response and Action Force. Aba, mag-aapat na taon na ring aktibo ang grupo. Sa sariling bulsa niya, sinikap niya mabuo, maibili ng mga uniforme, mga gadget. Pag may responde ang barangay, lagi silang kasama. Matatapang sila talaga kahit na sabi mong mga liblib na lugar. Pumapasok sila kasi galing sila before dun eh. Alam nila yung sistema kung paano ma-apprehend yung mga bad element. Pinapaalala lang natin dito, ordinance natin dito. Hanggat maaari po, magkakaroon tayo ng kami dito, lalo na pag nasa labas na ng lansangan. Para sa gagaganda po ng Las Piñas natin yan. At ang mga bata, paalala ko ha, huwag maglalaro sa gitna ng kalye para iwas aksidente. At ang curfew natin, may curfew tayo dito. Huwag kayong tatambay basta-basta lalo na sa gabi. Para sa inyo rin yun, di ba? Tama ba yun? O, magpapakabit kayo dito, wala natin magiging problema rito ha, sa bote. Malinaw? Sir. Nung magdala ng malakas na ulan ang hanging habagat, kasama rin sila sa mga nag-rescue. Ang kakaiba sa kanilang mga miyembro, dati rin silang mga pasaway ng barangay. Mga dating bad boys din yan. Ginawa ko tong grupo to para maging way. Pag may gustong magbago, may tatanggap sa'yo. Bukod sa pagresponde, naging tradisyon na rin ang grupo na magbigay ng Christmas party sa mga bata sa kanilang lugar. Malaki raw ang naging pagbabago sa kanilang lugar sa Las Piñas mula nang nabuo ang mga grupo ng nagbagong buhay. Nung nag-volunteer sila rito, halos 80% ang itininunong lugar namin. Isa sa mga miyembro nilang si Shara, dating palaaway at tambay. Ang Response and Action Force team raw ang naging hudyat ng pagbabago ng 17 taong gulang. Noon pa po ako naghahanap ng gantong samahan na para po makapagbago ko. Kasi totally wala na po akong magulang eh. Kaya po parang sa kanila ko po nakita yung tunay na pamilya. Naging modelo ng pagbabago si Raymond sa kanilang lugar. Bumili po ako sa kanya, nagbago siya. Sabi ko, bakit siya nakapagbago ako hindi? Huwag mong ano na hindi mo kayang magbago. Iwanan mo unti-unti. Yun, sinunod ka lang din siya doon. Never kami nagalit sa isang masamang tao. Kaya yun ang gusto namin malaman. Bakit ka ganyan? At kung nagkaganyan ka man, tignan mo kami. Dahil mas masarap, mas maganda rito kaysa dyan sa kinauupuan mo ngayon. Nakahanap na rin siya ng permanenteng pagkakakitaan. Ang dati niyang maliit na pwesto ng tatuan, patuloy na umaasenso at ngayon kilala na bilang isa sa magagaling na tattoo artist sa kanilang lugar. Makikita niya sa Papa, hindi niya nga po siya aasahan na siya yung sinasabi naming bad boy dati. Kasi nga po, ang ganda ng reputation niya, nakakatulong siya sa kapwa niya, madami na siyang natulungan. Tapos, yun nga po, maganda yung ginawa niyang record. Isipin niyo po, dati nga po siyang basag ulo, tapos ngayon makikita niyo, businessman na po siya. Meron siyang shop na pinapatakbo na malapit na po. Konti na lang, magiging isang dekada na. Nais ni Raymond na itatak sa mga napariwarang tulad niya na di pa huli para lumugar sa tamang daan. Ano ba ang sinasabi kong realidad para sa aming mga loko-loko? Magkaroon sila ng totoong tinatawag natin na pagmamahal sa sarili, sa pamilya. Realidad na magkaroon sila ng disiplina. Realidad na magkaroon sila ng kilalang totoong Diyos. Na kahit nasabihin mo na gano'n na doon ka na ng laki ng kaso mo sa buhay mo. Wala nang choice, wala nang pag-asa. Laging may pag-asa. Dahil sa tulad niyang tinalikuran na ang pag-asa, pinatunayan niyang
bad boy ka man sa mata ng publiko, pwede ka pa ring maging ehemplo ng pagbabago. Balang araw ay makakabawi rin ako. Nakakasunog na ako'y gaganti sa'yo. Walang liwanag sa isipan ko kundi isang anino. Sabay-sabay nating harapin ang pagbabago dahil ako ang simula.